So, hello po. Ito yung pang retail natin. So, magre-reset muna ako para malinis yung demo natin. So, ayan, nag-reset ako. So, ang gagawin natin para makapag-login, lalagay lang yung username. Kung may mga ginawa ko yung stop, lalabas yun dito. So, ito ang gamit natin si admin. So, login ako. Lalagay ko yung starting fund ko, starting cash. So, yung 5,000 na yan, automatic dito na yan, mapupunta sa starting cash natin. Yung laman ng drawer. Tapos, sa pag-encode kasi ng item, pwedeng manual, lalagay nyo dito yung name, yung price niya, yung costing nyo, dyan yung barcode. Barcode generator, pwede kayo mag-generate ng barcode. Dito pwede rin kayo mag-upload ng picture. Kunyari ito Chippy. So, lalabas yan pag in-encode nyo dun sa may sales screen. Kunyari Chippy. Yan. Sample 15 yung costing nyo, benta nyo 25. So, ayan, ang magiging itsura niya sa, is ito. Kita yung picture. Yan. Yun yung isang way. Mas madali is via CSV or import. Meron tayo ditong Excel file. Ito lang kailangan natin. Category, name, barcode, stock, cost, and price. Pag napilapan nyo yan lahat, pwede natin siyang import. Ito, kiklik ko ng import. Ito, import ko siya. So, ayun na. Ma-encode na lahat ng items nyo in one click. Ayan, kahit gano'ng kadami yan, pwede yan dito. So, ayun yan. One way na pag-add ng stocks is ayun, meron tayo dito yung via PO, sa Smart PO or sa receiving. Ayan, pwede kayong mag-ano dito. Ito, manual or direct. Ayan, to mas madali. Search na lang yung pangalan ng item. Ayan. Nyari to, click nyo lang yung plus dito. Ayan. So, lalagay nyo dito kung ano yung mga item na lalagay ng stock. Kaya, kunyari ito. Lalagay ko dito 15. Per batch ng order nyo, malalagay nyo dito yung costing. Ayan. Ito yung medyo mas madali. Though, pinaka-recommend ko talaga na gagawin nyo pag encode ng stocks is dito. Batch history. Pag ito kasi ang ginamit nyo, pwede kayo maglagay ng batch. Kunyari, may dumating tayo na batch na 30 pieces. Costing niya is, pwede nyo adjust, then pwede nyo masalag expiry. Sample, mag-expire siya bukas. Ayan. So, 30 batch na to. Add stock ko yan. So, pag click nyo yan, may option tayo na mark as spoiled na, kumbaga, madi-dispose na itong 30 na to. Then, kinagandahan dito, meron siyang expiry monitor. Makikita nyo agad yung mga pa-expired yun na items. Kagaya nito, nandito na siya. Then, exportable lang via PDF, via Excel, ganyan. So, meron kayong way para makita agad kung ano yung mga pa-expired ng items. Ganun. Ayan, marami pa tong movement ng items. Marami tayong ma-generate na reports dito. Ayan, kung mapapansin nyo is, ayan ay mga exportable din. Ayan. Supplier, pwede kayong gumawa ng multiple supplier dito. Ayan. Mga categories, ayan. So, ayun, ito lang naman yung sa natin. Smart PO kasi, pag click nyo ang Smart PO, pag madami kayong items, medyo maglo-load lang yan. Pero, ma-identify nyo lahat ng mababa ang stocks. Kagaya ng mga current zero. So, pag click nyo yung Generate PO, mag-generate ng PO yan, then marireceive na lang siya by receiving. So, ganun siya. Then, dito naman tayo sa may promos and bundles. Pwede kayong mag-set ng auto discount. Kunyari, Monday to Sunday, from 8 a.m. to 10 p.m., meron kayong 10% discount sa selected categories lang. Ayan, parang ganun. Promotion, promo bundles. So, mangyayari nito, pwede kayong gumawa ng promotion, pwedeng buy one, get one, combo price, yung combo na items. Ayan, pwede kayong mag-select ng items dyan. Then, meron din tayo dito yung combo A plus B. Ayan. Kumbaga, pagsasamahin nyo yung item, parang iba-bundle nyo siya. Then, ito yung total bundle price niya. Then, pwede kayo mag-generate ng barcode dito na mapiprint nyo din. Yan, ganun siya. Discounts naman, ito, pwede kayo gawa ng manual discount dito, kunyari. So, okay. Yan. Tapos, dito, lagay ko dito 10. So, ayan. So, nakagawa na kayo niyan. Ngayon, ganyan yung mga discount niyan. May customer din tayo dito. Ayan, pwede kayo mag-add ng customer dito. Ayan. Pwede nyo siyang gawin member. Ayan, member dito. Pwede sila makaroon ng points. Then, meron din tayong utang dito. Utang ledger na pwede nyo matrack yung mga utang nila. Pwede sila mag-top up, ganyan. Dito sa stop natin, ito nga po yung sa role permissions. Mahalaga to sa mga sari-sari store or retail stores. Pwede nyo i-set yung access lang na pwede nilang gawin. Ayan, may attendance, may cash valley, mga ganyan.
So, ang punching kasi pwede nyo i-search yung pangalan, pwede nyo i-scan via barcode kung may barcode siya. So, pagka-scan ng barcode, pupunta na siya dito. Sample, ayan. Pag-click ko yan, then may edit nyo yan, may mga keyboard shortcut yan. Kagaya nito, F1 quantity. So, kunyari ito 15 to, ayan, enter ko lang. So, magiging 15 na siya automatic. Pag-click ko naman na F2 or clinic 2 to, magbubukas na yung, wait, F2 pala. Ito na yung payment screen. Pwede nyo gamitin yung keypad sa keyboard. Ayan, pwede nyo rin i-tap. Ayan. So, sample ito, bayad niya is exact lang. So, exact lang natin, then pay na natin. Then, may option tayo na mag-print automatically or pwedeng ganito. Pwede magtatanong pa. Then, print na siya ng resibo. Then, automatic pasok na sa reports na. Ito, reports natin. So, makita natin dito yung sales natin, yung profit natin, ayan. Ito, daily trend kasi hindi masyadong kita kasi first record pa lang natin. Then, sa items, parang exportable din yan, yung mga ganito. Makikita nyo yung mga mabibentang item nyo, ganyan. Transactions, revenue items, pwede nyo i-reprint. Yung mga na-void na transaction, dito lalabas. Product performance, lalabas dito yung mga product performance, pwede yung mga mabibentang item. Pwede nyo i-export sa PDF, heat map kung anong oras kayo mabenta sa mga Monday to Sunday, kanyari ito Friday. So, ito yun. Ito yun yung oras niya. Halos 12 o'clock na. So, ayun, peak hour ng 11 p.m. Makita nyo yan. Exportable din yan. Inventory evaluation. Makita nyo yan dito yung parang movie na stock nyo din. Then, pwede siya export sa PDF. Ayan. Tapos, ito. Actually, ito, since meron na tayo dito ang picture dito na nag-auto-capture siya ng starting inventory pagka start ng ship or pagka-declare ng starting cash ng cashier. Kasi ang mangyayari niya, pag nag-end ship tayo, kagaya nito, di ba may binili tayo kanina, nag-capture siya. So, magde-declare na ng panukli. Magde-generate siya automatic ng ship report. Ito. Pwede niya pangalan, report. So, ang itsura ng PDF na yan is ganito. Ayan. So, ayan. Kita nyo dito yung stop name, yung date ng report na to, kung short ba siya or over. Tapos, ito, kita nyo dito yung payment method niya. Oops, wait lang. Ang na-punch ko ato na item is walang stock. So, ulitin natin, mag-punch tayo ng item na may stock. So, nag-capture ako ulit. So, punch ko tong 81 na to. Tsaka to. Pay ko to. Tingnan natin, End ship tayo ulit. Ayan. So, ayan, kasi pinansyo ko niya is walang stock. So, ganun. Dito kasi pwede yun. Pwede ka mag-punch na walang item. Lalo na pag madami talagang tao din, naupusan na, hindi na kayo nakapag encode sa stock ng system, pwede pa rin makapag-punch. Pero pag ang normal na ganito, nagka-capture siya ng starting, kagaya nito, nag-start siya ng 81, ito naman, nag-start ng 52, then nakabenta tayo ng tag-isa, so nare-record yan dito. Automatic yan, na nasasend din pa sa cloud, nada-download po sa cloud. Kasi may cloud tayo, cloud-based, ayun yung tinatawag natin na cloud-based. Kahit wala kayo sa store, mag-generate nyo ito, may pipindutin lang kayo doon na PDF, then, ayun na, meron na yan. So, ayun, and meron tayo C-reading dito. C-reading naman is mostly for for end ship. Kasi X-reading, pag dalawang ship nyo, pag Z-read naman, is yung end of day na. Parang ganun. Ayan. Then, meron din ng chatbot dito. Itong chatbot is, gumagana to offline. Kunyari, tanong tayo, paano mag-set up ng printer? Ayan. Bibigyan niya kayo ng steps paano. Kunyari, how to add product. Ayan. Tuturuan niya kayo kung ano yung mga basic na features ng nasa POS natin. Kagaya nito, paano mag-generate ng barcode. Tuturuan niya kayo ganyan. So, pwede kayo magtanong. Actually, conversational to. Kunyari to. Kunyari, boss. Patulong. Ayan. So, ayan. Ito is makakatulong sa inyo. Lalo na pag hindi na kagad nakasagot yung mga tech support. Meron kayo magtanong dito. AI assistant tawag dyan. Ayun lang naman, mga basic features niya dito, pang
pang retail natin, meron din tayo dito customer display actually. Ito, customer display. Kumbaga, ito is another monitor. Pag click nyo yan, lalabas dito yung ano nyo, benta nyo. Magdi-display dito yun. Yung biniling item, dito sa kabila naman lalabas dito yung price na babayaran. Then, kikita rin kung may change ba, kung may mga bad ba, may mga discount, yan, lalabasin doon. So, isa is mga optional naman yan. Ayan. Pwede rin kayo maglagay ng logo ng store nyo. Ayan. Printer nyo is pwede sa 80mm, 50mm, or mas maliliit na paper size pwede. Napapalitan na yung team niya. Ayan. May backup din tayo, pinakamahalaga. Meron tayong backup dito database para pag nasira yung PC, pwedeng i-restore na lang. Parang ganun. Tapos, ayan. Nakita nyo, backup sync to cloud. Yung backup kasi sa cloud, pwedeng i-download in case na masira. Ganun. Ayan, payment method. Pwede gumawa ng mga payment method kung ma-add ba siya sa cash, or ma-add ba siya sa drawer, or online siya. Ayan, no. May mga ganyan tayong option for payment. Ayan. Kagaya nito, mag-Gcash ako. So, mali-record siya as Gcash payment sa reports natin or sa cash flow natin. Ayan, no. Recorded siya as Gcash payment. Nahihiwalay siya. Ganun siya. Ayan. So, ganun po siya. And every X reading kasi at Z reading, nakiklear yung naman. Ibig sabihin kasi ng X read, kinuha na yung funds, then panibago na naman yung record para hindi nakakalito. Parang ganun siya. Then, exportable yan sa PDF. Ayan. Kung gusto nyo i-generate yung takbo ng ano nyo, ma-generate yan dito. Ayan. So, ganun po yan. Ito naman yung mga basic features niya. Though upgradable pa siya pag may mga request tayo, is pwede kayo mag-request ng mga additional features. Ayan. Customizable naman to.